mga sundalo ng Amerika, mga sangkay, uuwi na po sa US. Anong nangyari sa digmaan? Talo na ba ang Amerika? Okay, pag-usapan po natin ito ngayon kasi may bagong balita na ayon sa report, itong mga American soldiers ay aalis na po sa paligid ng Iran. So bakit mga sangkay? Pag-usapan po natin yan ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Ngayon kasi, mga sangkay, ito po ang balita. Inanunsyo daw po ni Donald Trump ang posibleng pag-alis na ng Amerika or US troops sa gitnang silangan sa loob ng 2 to 3 weeks. Why? I think with 2 or 3 weeks, Not 3 weeks. If it is we'll leave because there's no reason for us to do. 2 hanggang 3 linggo na lang ang itatagal ng tropa ng Amerika sa Iran. At ayon sa pinakahuling anunsyo ni US President Donald Trump. Naniniwala si Trump na nagawa na ng Amerika ang layunin nito sa Iran sa halos 5 linggong bakbakan. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages, and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Aniya, nasira na nila ang mga pasilidad ng Iran sa paggawa ng armas nuklear. Okay. Kasi yan po yung yan po yung kinakatakot ng US, mga sangkay. Lagi po nilang sinasabi yan na hindi pwedeng gumawa yung Iran ng mga nuclear weapons. Kasi delikado nga daw. Kita nyo naman mga sangkay, mabilis gumanti ang Iran, di ba? Nakita nyo, magpalipad yung US, magpapalipad din po ang Iran. So, paano kung gawin din po yan ng Iran, mga sangkay? Magpalipad ng nuclear going to United States of America, then boom! Bigla na lang maglahong parang bula ang US. So, parang ito ngayon, kumbaga sinasabi nila, wala na, hindi na sila makakagawa ng mga nuclear weapons. So, alis na kami. Pero yun ba talaga ang pinakatotoo dyan? At kung gugustuhin nitong ituloy ang kanilang nuclear program, aabutin pa ito ng 10 hanggang 15 taon. Kasi wasak na eh. So, kung itutuloy pa, abutin pa ng 5 to 10 years para daw po ito isagawa. Ngayon kasi basag na eh, wala na daw. Gayunman, tatapusin Ito yan nakikita nyo mga sangkay, ito po yung pinakahuli na pagsabog na naganap dyan. Sobrang lala daw po talaga niyan mga sangkay. Ito po mismo ang video. Kita nyo naman. Ala nuclear. Kaya nga, akala ng ibang mga sangkay, kahit ako akala ko nuclear na yung binagsak kasi tingnan nyo naman kung gaano kalakas yan. lang aniya nila ang ilan pang bagay bago sila umalis. Okay, tatapusin lang yung ilang bagay. So ano yun? Itinanggi naman ni Trump na bahagi ng kanyang plano ang regime change. Regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. Teka lang. Hindi. Nasubaybayan ko to mga sangkay. Parang hindi din po kasi yung sinabi po ni Trump nung una, 'di ba? Gusto nilang magkaroon ng pagbabago sa regime. Dahil paulit-ulit po yung sinasabi. Pero ngayon iba na. Hindi, wala kang plano diyan na itong pag-atake namin sa kanila ay hindi para mapalitan ang kanilang yung mga namumuno sa kanila. Nakaka-confuse. No, yung mga statement. Pambihira talaga. Akala ko Pilipinas lamang po yung nakakatawa yung
yung mga opinion ng mga politiko. Mamaya ganito yung statement. So, sunod na araw, nagbabago na naman na parang ang dali lang sa kanila na magsinungaling. So, kay Trump, ganun po ang ginagawa, mga sangkay. Hindi ko alam kung anong laro niya, pero malinaw, mga sangkay, na parang hindi totoo na hindi yun ang purpose nila, ang palitan yung regime. Siguro, hindi ganun kadali. Kaya nasasabi ni Trump, hindi ganun kadali na mapalitan yung regime eh. Kaya alis na lang kami. Ang importante, nabasag na namin yung mga nuclear facility nila na gustong buuhin. At ngayon, mga sangkay, hindi na daw po makakagawa yan. Well, sa madaling sabi, kapag umuwi sila dito na walang nangyaring pagbabago dyan sa Iran, ibig sabihin, talo po sila sa digmaan. To do the job. Sa kabila nito, bukas pa rin si Trump kung sakaling nais ng Iran ng kasunduan. Naniniwala pa rin ang US leader na ang mga kinatawan ng bagong rehime ng Iran sa ngayon ay mas maayos ng kausap kaysa sa mga naunang leader nito. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges. But if they come to the table, that'll be good. Tala, nagbabala naman ang nag-resign na dating counter-terrorism chief ng US na si Joe Kent sa planong pag-withdraw ng US sa gulo sa Middle East. At niya, ang pahupain ang gyera ay tamang hakbang, subalit para umira lang kapayapaan at maging epektibo ang anumang kasunduan, ay kailangang pigilan ang Israel sa agresyon nito. Magagawa lamang aniya ito kung puputulin ng US ang military aid at financial support sa Israel upang itigil na rin ito ang pag-atake sa Iran. Noel Polyarco. Okay, so yung napanood yung mga sangkay, last part ng video, yun po yung nag-resign. Nasabi ni Trump, okay na din. Kasi iba yung kanyang iba yung kanyang mga opinion sa prinsipyo na mayroon sila. So ngayon, ito pa ang isa sa balita dyan. Galit daw po si Trump sa ibang mga bansa. Alam niyo kung bakit? Ito, panoorin nyo. Pinayagan ng Italy ang hiling ng United States na gamitin. Hindi pinayagan ng Italy ang hiling ng United States na gamitin ang isang military base sa Sicily para sa mga aircraft na may dalang kagamitang militar patungong Middle East. Ayon sa Italy, layo nitong maiwasan ang posibleng paglala ng tensyon sa rehiyon sa gitna ng patuloy na digmaan. Nauna na ring tumanggi ang Spain na payagan ang paggamit ng kanilang airspace at mga base para sa mga operasyong kaugnay ng pag-atake sa Iran. Bukod sa Italy at Spain, hindi rin pinahintulutan ng France na dumaan sa kanilang himpapawid ang mga eroplanong may dalang military supplies papuntang Israel. Labis na ikinadismaya ni US President Donald Trump ang desisyon ng France na tinawag niyang very unhelpful. Sa mga post niya sa Truth Social, hayagang pinuna ng Pangulo ang mga bansang hindi sumuporta sa operasyon, kabilang ang United Kingdom. Babala pa ni Trump, maaalaala ng United States ang mga bansang tumanggi sa kanilang mga hiling. Nako, ayan na, maaalaala daw po ng US. Payo ni Trump sa mga bansang apektado ng krisis sa langis, maaari silang bumili sa Amerika o kaya ay maglakas ng loob at kunin na lang ang supply sa Strait of Hormuz. Iginiit ng Pangulo na panahon na para matuto ang mga ito na ipaglaban ng kanilang sarili dahil hindi natutulong sa kanila ang Amerika. Nako, ayan na. Hindi na daw po tutulong. Ang tinutukoy po dito, mga sangkay, itong mga kaalyadong bansa ng US na nasa Europe. Baka kayong mga bansa na lagi naming tinutulungan, it's time na kayo rin nang tumulong. Pero dahil ayaw nyong tumulong at kayo lang din naman na mahihirapan, bahala kayo sa buhay nyo. Kasi yung US, may supply po ng oil. Number 1 po sila pagdating sa oil. So walang problema. Ang mamong problema dito, itong mga bansa na umaasa sa Strait of Hormuz. Kasama po tayo doon, mga sangkay. 'Di ba? Pero hindi tayo yung punteriya dito ni Trump, yung mga kaalyadong bansa from Europe. Dagdag pa niya, malaki na ang nagawa ng United States sa pagpapahina
ng kapasidad ng Iran sa digmaan. Inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa logistics at operation ng US ang mga pagtangging ito dahil posibleng humaba ang mga ruta ng paglipad ng mga military aircraft, tumaas ang gastos at maantala ang paghahatid ng mga kagamitang militar sa rehiyon. Marie Peña. Okay, so ayan mga sangkay. Marahil isa ito sa dahilan kung bakit aalis na sila ng Middle East, yung Amerika. Kumbaga bahala kayo sa buhay nyo. Total, kayo naman ang mahihirapan dyan. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.